Magandang araw sa inyo mga chong. Bali ngayon ay pag-uusapan po natin yung mga pinagdaanan nitong alaga naming inahin. Nakakatapos lang mga anak nung nagkaroon po siya ng infection sa matres at kung ano-ano yung mga pamamaraan na ginawa namin para mapagaling ito. Noong February po namin siya unang beses na naipa-EI, tapos after 14 days mga chong ay nag-umpisa na po siyang manamlay at di na po siya kumakain, di na rin po siya umiinom, tapos may lumalabas na pong nana doon sa puwerta niya. Ang ginawa ko, pinaturukan ko po siya ng antibiotics mga chong. Bacterid po yung ginamit namin, 10 ml yung itinurok sa kanya at nagturok rin po kami ng Dixan SP 10 ml para mabilis pong bumalik yung gana niyang kumain. After 24 hours matapos namin siyang naturukan, nakatayo na po siya ulit, tapos mga 3 araw fully recovered na po ulit yung alaga naming inahin. Tapos nung nag-reheat po siya mga chong, bali hindi po namin siya ipina-EI kaagad, bali ipinalabatiba po muna namin doon sa technician na nag-EI sa kanya nung unang beses. Tapos ngayon ang ginawa po namin, pinalipasan pa ulit namin ng isang cycle. Kaya naman after 21 days pagkatapos niyang nag-reheat, saka pa lang po namin siya ipina-schedule ng pagpapa-EI ulit doon sa technician na nag-EI rin sa kanya nung unang beses. Ngayon, after 15 days matapos natin siyang naipa-EI ulit, meron na naman pong lumabas ulit na nana doon sa puwerta niya mga chong. Bali, ito na po yung pangalawang beses niyang nagkaroon ng infeksyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po ganun kalala. Hindi po tulad nung unang beses mga chong na halos mamatay na po yung alaga namin kasi hindi na po siya kumakain, hindi na rin po siya umiinom at di na po siya makatayo nung time na yun. Kaya naman hindi ko na po ito pinaturukan ng antibiotics. Bali, powdered na antibiotics na lang po yung ibinigay ko sa kanya. Isang sachet ng Amoxil B sa bawat araw sa loob ng 7 araw mga chong. Tapos nung nag-reheat po siya, hindi po muna ulit namin siya ipina-EI mga chong. Bali, nilabatiba ko po muna at ako na po mismo yung gumawa. Bali, gumamit po ako dito ng talbos ng bayabas mga chong. Pinakuluan ko po ito sa malinis na tubig at mga kalahating litro po nung pinagkuluan niya, yun po yung ginamit ko. Hinaluan ko po ito ng betadine, tapos yun po yung ipinanglabatiba ko sa kanya mga chong. At hindi na rin po ako dito gumamit ng antibiotics sa paglalabatiba sa alaga naming inahin. Nung nag-reheat siya after 21 days matapos ko siyang nilabatiba, plano po sana namin na pasampahan ito sa mismong barako, kaso hindi po available nung time na yun yung barako, kaya naman nakakuha kami ng panibagong technician na nag-EI dito sa alaga naming inahin. Bali, ito na po yung ikatlong beses niya na sumailalim siya sa artificial insemination mga chong. Noong May 3 po ito ginawa. Tapos after 3 months, 3 weeks and 3 days, ito na po yung alaga naming inahin mga chong na 2 beses po nagkaroon ng infection sa matres. Bali, nakapanganak na po siya ng 4 na malulusog na biik. Sa mga katulad ko na naka-encounter din ng pagkakaroon ng infection sa matres ng mga inaalagaan nilang inahin, wag po natin kaagad susukuan mga chong. Wag po natin i-give up kaagad yung mga alaga natin kahit na yung advice ng karamihan i-dispose na kapag nagkaroon ng infection sa matres. Dahil alam ko na yun po talaga din yung pinakamahirap gamutin na infection sa mga inaalagaan nating inahin mga chong. Pero meron pong mga pamamaraan para magamot at mapagaling natin sila. Kailangan lang po talaga natin mag-research kasi sayang naman kung i-give up lang po natin o ibebenta na po natin kaagad. Malaking lugi rin po yun mga chong. Sayang po yung time and effort natin sa pagpapalaki doon sa dinedevelop nating dumalaga, tapos after 8 months nagkaroon ng infection at i-give up na natin kaagad, hindi na natin susubukang gamutin. Malaking kawalan po yun. Magba-back to zero naman po tayo ulit. Kaya ngayon kahit 4 lang po yung ipinanganak niya, masayang masaya na po kami. Napakalaking blessing na po neto mga chong.
Lalo na at wala po siyang ipinanganak na mummified piglet at malusog rin po yung placenta na lumabas. Ibig sabihin po nun talagang napagaling na po natin yung naging infection niya dati. Kaya posible sa susunod po neto na pagbubuntis marami na po siyang ipapanganak na biik. Babawi na lang po tayo sa susunod na batch ng panganganak niya. That's all for now mga chong. Thank you for watching and happy farming!